Eto na mga katambay ang spoilers para sa chapter 1137 ng One Piece. Ano-ano kaya ang mga posibleng mangyari? Alamin natin. Pero bago yan ay huwag kalimutan i-like ang video, mag-subscribe at itang bell para maging updated sa mga spoilers, theory at chapter patungkol sa One Piece. O paano? Simulan na natin. Let's go! Konting recap muna sa nakaraang chapter. Doon nga ay nagpatuloy ang party ng mga giant at mga bida natin at napagkwentuhan nga nila itong tungkol sa Sun God. Iba-iba nga ang opinion ng mga giant para nga dito sa Sun God na si Nika. Ang ilan ay tagapagligtas ang turing sa kanya. May iba na isang god na mahilig tumawa at meron ding ang tingin kay Nika ay isang tagawasak ng mundo. Kaya naging ganon ang iniisip ng ibang giant kay Nika ay dahil magulo nga ang history ni Nika sa Elbap. Hindi pa rin talaga matukoy kung ano ba talaga ang papel ni Nika sa mundo. Ayon to sa nakwento ni Elder Harul na base nga sa Harley text ng Elbap. Nagkaroon din tayo ng mga impormasyon para nga kay Loki na kung bakit galit sa kanya ang mga giant. Maraming ginawa na kalokohan at puro nga daw kamalasan ng nangyari nung pinanganak si Loki. Habang lumalaki nga ito at yung ginawa nitong pagpatay sa kanyang ama na si King Harold, meron ding kalokohan na nangyari. Dahil itong si Luffy gusto talagang pakawalan si Loki para lang malaman kung nasan si Shanks. Kaya sinama niya itong si Zoro at si Nami para sa isang misyon na mapalaya si Loki. At sa dulo ng chapter ay nakilala natin itong isa sa mga miyembro ng God's Knight na si Gunko na may kakaibang powers nga na kaya niyang gawing sandata ang tela o benda. At inalok nga nila itong si Loki na maging isa din sa God's Knight. Kaso ayaw nga nito at ayun nga, pinatay nitong si Gunko ang isa sa mga kaibigan ni Loki na malaking wolf at nangako nga si Loki na babaunin niya yung puot at galit na nangyayari sa buhay niya at gagamitin nga daw niya yon sa pagwasak sa mundo. Yan ang mga nangyari sa nakaraang chapter. Neto kaya, ano ang mga malalaman natin? Ang title nga para sa chapter na parating ay Shamrock Shows Up. Sino kaya tong Shamrock? Mukhang alam na natin kung para kanino to. Eto na ang spoilers. Ayon nga dito ay diba itong si Luffy nga ay may mission para nga palayain si Loki. At napunta na nga sila doon sa castle. Pagkapasok nga nila doon sa castle ay nakita nila doon yung mga buto ng mga giant. Marami nga daw buto na nagkalat sa castle at ito nga daw ay mga giant na namatay nung panahon na pinaslang ni Loki si King Harold. Itong sila Loki at si Elder Harul lang daw ang tanging mga nakaligtas ng insidente na yon. May naiisip lang ako dito sa nangyaring insidente. Palagay ko may mga kalaban talaga na nakapasok sa castle nun. At sila yung pumatay kay King Harold. Talagang nabintang lang kay Loki. Ramdam ko na may twist talaga dyan sa kwento ni Loki. Dahil nga doon sa mga nakita nilang mga buto ng mga giant, tiningnan nila ng mabuti at nakita nga nila na yung mga giant na yon ay may mga sungay. Dito na nga pinaliwanag ni Road kung bakit. Ayon dito ay yung mga giant daw na yon ay may mga ancient giant blood. At itong si King Harold daw ay meron din. Pero pinutol daw nung hari dahil ayaw nga daw nito ng karahasan sa Elbap. Nasabi pa na yung nanay daw ni Hyrodin ay iba sa nanay ni Loki at hindi daw maaaring maging reyna yung nanay ni Hyrodin. Meron din daw flashback na mangyayari patungkol nga dito sa batang si Hyrodin at si Road. Okay, doon na tayo sa Underworld. Etong si Gunko daw, inatake nga itong si Loki at yung mga kaibigan nitong halimaw. Yung ginamit ni Gunko na atake ay base nga ito sa powers niya na ang pangalan ay Araw-Araw Fruit. At ayun, na-reveal na nga ang Devil Fruit nitong si Gunko. Kaya siguro araw dahil yung dulo nga nung pang-atake niya ay hugis araw pero tela ang gamit niyang pang-atake. Kakaiba talaga to. Inatake nga daw ng inatake ni Gunko si Loki para nga mapasali to sa God's Knight at maging Celestial Dragon. Kaso nga lang ayaw pa din itong si Loki. At ito na, ang inaantay nating lahat. Yung Mystery Man na kamukha nga nitong si Shanks ay pinakilala na. Ang pangalan nga niya ay Pigerland Shamrock. Siya nga daw ang leader ng Holy Knights at ang anak ni Pigerland Garling. Nasabi pa na itong si Shamrock ay kamukha talaga ni Shanks pero mahaba nga daw ang buhok nito at walang pilat sa muka. Eto pa, nasabi na itong sila Shamrock at Gunko nga ay may mission talaga. Gusto nga nilang itong Elbap ay maisali sa world government kahit nga gumamit pa nga daw sila ng puwersa para doon. End of the chapter. Okay, isang malupit na spoilers na naman ang nakita natin at nako, nakaka-excite ang mga nangyayari. May mga malalaman tayo tungkol sa mga giant na may ancient blood at ito, naipakilala na yung sinasabing kapatid ni Shanks na ito nga ay si Pigerland Shamrock. Tama din talaga tayo na leader siya ng Holy Knights. Mukhang isa-isa na talagang nare-reveal ang mga member ng grupo na to. Habang na lang sa full chapter, malapit na yan. Salamat sa pagnood at see you sa next video. Over and out.